for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang hapon po sa lahat. Magandang gabi pala sa lahat. Ano po? At ngayon ay darako tayo sa pag-aaral ng Diyos sa ating Facebook. At ang ating Facebook po ngayon, makikita natin yan sa Ephesians chapter 4, verses 20 to 24. At ang sabi po dyan, babasahin ko po sa NIV, that, however, is not the way of life you learned. When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life, to put off your own self, which is being corrupted by its deceitful desire, to be made new in the attitude of your mind, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. The correct way of putting on the new man. Ang background po ng ating text ay pinapaliwanag niya po sa Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso yung kahalagahan ng pagtawag ng Diyos sa kanila. Yun po yung introduction niya sa chapter 4, kung saan pinaliwanag niya na bilang iglesia, nagtalaga ang Diyos, no, ng mga leaders. At ang goal niya ay talaga matransform ang church. Dito sinabi niya pa sa Pablo na dapat din kung mananampalatayan tayo or Christian na tayo, dapat ilagay na natin, no, yung bagong tayo. Ano po? Dahil yan ang essence po ng gospel, ang mabago ang buhay natin. Ano po? At sinabi niya pa sa Pablo yan. Sinabi niya rin yan sa mga taga-Corinto, no? Yan sa 2 Corinthians 5:17. Pero dito, sinabi niya kung paano natin kumbaga parang damit, maisusot mo yung bagong ikaw, no? Mayroon pong ilang bagay dyan, no? Para kumbaga maisusot natin yung bagong pagkatao natin bilang mananampalataya. Ano po? Kasi sabi niya dyan, ano niya na hindi mo na dapat sinusuot yung lumang ikaw, no? Dahil yun po ang sabi diyan sa verse 23, yung lumang sarili natin, old self natin, is being corrupted, ano po, by its deceitful desire. No, yun po kasi lumang pagkatao natin, hindi pa tayo mananampalataya, na sarili natin ang nangunguna sa buhay natin, kung ano yung gusto natin. Sabi nga dyan, yung desires, yung mga pinaglalasaan natin, kung tayo hindi pa mananampalataya, yun po ay deceitful, ano? Hindi lang deceitful, kundi sinisira na ng sarili natin. We are being corrupted, no? Sabi sa verse 28. Dahil nanampalataya na tayo, dapat alisin na natin yun, and we need to put on our new self, our new man. Ano po? Paano po natin gagawin yun? Binigay po niya dyan, no? We should hear about Christ. Kasi yun naman yung kaligtasan natin. Naligtas tayo nung narinig natin ang Ebanghelyo, at ang Ebanghelyo ay tungkol sa ating Panginoong Jesus. Ano bang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin? No? Siya ay namatay sa krus para pagbayaran ng ating mga kasalanan, no? At siya ay nabuhay na magmuli, ano? Para yung sacrifice na madala niya sa Diyos. Ano po? So we should hear about Christ. Lagi po tayo dapat makinig ng tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga po magandang practice ng ating church. As a church, we are church 7 days a week na gabi-gabi nakakapakinig tayo ng mensahe tungkol sa ating Panginoon Jesus. So po, dahil yun yung isa sa paraan. Number 2, we should not only hear about Christ, but we should be taught in Christ. Ano po? Verse 20.
21, sinabi niya dyan, no? When you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Ano po? Kasi kung makikinig lang tayo pero hindi naman tayo matututo, ano? Eh, mababaliwala yung mga pinapangaral sa atin. So, dapat sa ating pakikinig ng mga mensahe ng Facebook natin gabi-gabi, eh, pinag-aaralan din natin. Paano mo malalaman na ang estudyante natutunan niya yung lesson? No, pag in-apply niya na po yun. No, pag binigay niya siya ng test at nasagot niya yung mga tanong. Ano po, ganun din sa buhay. Ano, paano natin malalaman kung natuto tayo sa mga lessons natin sa neighborhood collection, sa ating worship, sa ating Facebook gabi-gabi. Eh, pag may pagsubok na tayo sa buhay, dapat ang nakikita sa atin ay ang ating Panginoon Jesus. No, yun yung pangatlong point natin. That is, to put on a new man, we need to hear about Christ, we need to learn about Christ, and the people should see Christ in us. No? Yan po yung sinabi niya dyan sa verse 24. Now, put on the new self, created to be like God, no? Magiging Christ-like tayo, hindi tayo magiging makapangyarihan o no, hindi yun. Pero yung katangian natin, magiging Christ-like. We will that created to be like God in true righteousness and holiness. Ngayon yung makikita sa atin ng mga tao na nagiging iba na tayo sa kanila. No? Iba na yung pag-iisip natin, iba na yung mindset natin. Ano po? At hindi yung sinabi dyan, no? Parang renewing of mind. Parang sinabi rin yung Pastor Pablo naman sa mga taga-Roma, Roma chapter 12 verse 2. No? Sa verse 22, binangitan. Made new in the attitude of your mind. Ano po? So, paano natin mapuput on our new self or the new man in us? Number 1, we should hear about Christ. Number 2, learn about Christ. Number 3, think about Christ and the people will see Christ. Magandang gabi po. Maraming